Si Senator Panfilo Ping Lacson inihahanda ang Blue Ribbon Progress Report sa flood control skandala. Ang balita niyan ay tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na inihahanda na niya ang Chairman's Progress Report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umunay flood control scandal upang muling mabuksan ang pagdinig ng komite at makatulong sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Ayon kay Lacson, chairman ng komite, hindi niya maharap sa plenaryo ang partial report dahil kulang ito sa pirma ng mga miyembro ng panel. Dagdag pa niya, layunin ng report na ilahad sa publiko ang mga natuklasan ng komite matapos ang 8 pagdinig. Sinabi ni Lacson na maaaring magsilbing mahalagang dokumento ang naturang ulat para sa Department of Justice at Office of the Ombudsman sa kanilang investigasyon. Aniya, nagpadala na umano ng mensahe ang ombudsman upang humingi ng kopya ng partial report. Kung may susumite ang Chairman's Progress Report, maaari na rin umanong ipagpatuloy ang mga pagdinig dahil magiging bahagi na ito ng public record. Bukod dito, sinabi ni Lacson na nais niyang muling imbitahan si dating Speaker Martin Romualdez sa susunod na hearing, lalo na matapos itong magpahiwatig sa isang video message na maaari niyang pangalanan ang ilang personalidad na sangkot sa kontrobersya. Nais din umano niyang pagharapin si Romualdez, si dating kongresista at bugante na si Saldico at ang 18 individual na nagpakilalang dating sundalo upang matukoy kung sino sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Matatandaan na nauna na itong naging suwestyon ni Senator J.V. Ejercito kung saan binigyan din ng senador na dapat din aniyang panagutan ng mga magsasalita sa pagdinig ang kanilang mga naging partisipasyon sa katiwaliang naganap sa pondo ng gobyerno. Siguro pagtatagpi-tagpi na kung talaga pati si Saldico maiuwi dito ng naayos. No? Marami rin ang ayaw siyang awi dahil marami rin itong idadawit sa palagay ko. At sa tingin ko, itong baka pati yung mga 18 Marines, ako sa niniwala, yung mga Marines, hindi naman basta-basta gagawa na storya yan. Baka mamaya, tignan natin, no? Pwede doon na lang sila. Mapagtatagpi-tagpi natin, mapagdidikit-dikit mo natin yung istorya para mayaman natin. Yung mga may kinalaman dito, talagang panagutan nila. Hindi lang itong mga pagsasalita na, kailangan din na yung sabihin nila yung isisiwal na, pero syempre, kailangan din nila panagutan yung naging kasalanan. Matatandaan din na si Ko ang itinuturing na may malaking partisipasyon sa katiwalian na dumadawit kay Romualdez na siya umanong mastermind ng mga anomalya sa proyektong flood control ng pamahalaan. Bagay na nagkokolekta sa mga salaysay ng 18 dating sundalo na umano'y nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez sa utos ni Ko. Samantala, sa katanungan kung maaari bang umabot ang ebidensya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Lacson na susundan ng komite ang anumang ebidensya saan man ito humantong. Gayunman, nilinaw niyang sa ngayon ay wala pang sapat na mabigat na ebidensya ang mga pahayag ni Ko na nauugnay sa Pangulo sa umunay kickback dahil hindi ito ginawa sa ilalim ng panunumpa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.